una sa lahat. Kaya mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. So nakonsensya si Senator Mix kaya Wala akong sinasabi. Wala akong Sabi niya sinasabi. kanina, Wala akong so, sinasabi. Huwag na kayong magbanggit ng kung sino. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Hindi namin kagrupo si Senator Mix. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Masahol pa kay Judas. Senator Marcoleta may pasaring sa sinumang senador na magtatangkaran na bumaliktad sa mayorya. Nasaan si Bato? NBI may impormasyon na sa kinaroroonan ni Senador De La Rosa. Investigasyon sa gulo. DILG at PNP ginit na walang nangyaring pag-atake sa Senado base sa makuha ng CCTV. Mas masahol pa kay Judas. Yan po ang banat ni Senator Rodante Marcoleta sa sinumang senador na magtatakang kumala sa mayorya. At live mula sa Senado, nauna sa balita, mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, una sa lahat, meron bang senador daw na may planong kumala sa mayorya? Bok, walang binanggit na pangalan si Senator Rodante Marcoleta ng mga senador na gustong lumipat mula sa Senate Majority papuntang Minority. Pero kung sakali raw na meron, aniya, mas masahol para ito kay Judas. At dagdag pa ni Senator Marcoleta, sinugal ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang kaligtasan para raw dumalo sa sesyon at bumoto kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. At ang panawagan naman ni Marcoleta sa mga kapwa niya Majority Senators, huwag daw baliwalain ang sakripisyo ni de la Rosa. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Kaya mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. So nakonsensya si Senator Mix kaya Huwag na kayong magbanggit ng kung sino. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Hindi namin kagrupo si Senator Mix. Kahapon, Bok, formal nang sumama sa minorya itong sina Senator J.V. Ejercito at Senator Mig Zubiri pero hindi sila nanggaling sa Senate Majority. Matatandaang nag-abstain itong dalawang senador sa botohan sa Senate Presidency. Ayon kay Senator Mig Zubiri, nagkaroon daw siya ng discernment at gusto niya raw ibalik ang dignidad ng Senado. Samantala, si Senator J.V. Ejercito naman wala siyang sinabi kung bakit siya sumapi sa minorya. At sa ngayon, 11 ang miyembro ng minority habang 13 pa rin ang miyembro ng majority. Bok. Merimon, wala ngang binanggit na pangalan si Marcoleta pero ano ba ang impormasyong nakalap natin? Bok, sa ngayon kasi ilang mga miyembro ng Senate Majority, for example, Senator Amy Marcos, even si Senate President Alan Peter Cayetano, sinasabi na bukod daw sa pagtatapik ng ilang mga miyembro from the minority sa majority na maglipat bakod o umanib sa minority, meron daw mga offer ng term extension, meron parang offer ng incentives o kung hindi naman daw merong threats. Pero yan naman yung sinasabi kanina ni Senator Raffy Tulfo na hindi raw yan ginagawa ng minority, wala raw silang ginagawang ganyan at mas mabuti pa nga raw na magtrabaho raw muna sila, tsaka daw isipin muna yung mga kudeta-kudeta raw na yan. Bok. Okay, ano naman sabi ng minority bloc? Bok, ngayon kasi dapat may briefing tayo kasama si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero habang hinihintay natin siya, ito yung huling sinabi niya sa atin. Ayaw niya raw magsalita ng tapos. Habang kahapon, sinasabi niya intact pa raw ang Senate Majority. Ayaw niya raw magsalita ng tapos kasi may pressure pa rin daw yan. Good pressure man daw yan, bad pressure man daw yan, nandyan yan. And still yung info na pinapalutang pa rin na meron pa raw nagluluto nga ng kudeta para papalitan yung lideratong kanyang pinatutungkulan ngayon, kanyang ginagampanan ngayon. Pero still ang nakikita natin from the minority, wala naman daw gano'n na nangyayari according to Senator Tulfo. Pero ang sinasabi naman ni SP Cayetano, nagpapasalamat daw siya sa itaas kung sakaling nabigyan nga siya ng isang linggong pagsisilbi bilang SP. Malaking bagay daw yun. Pero kung mas maganda raw sana kung mabibigyan pa siya ng mas matagal na termino. Bok. Okay, Merimon Reyes, live mula sa Senado. May impormasyon na raw ang NBI sa posibleng kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa. 5 araw nang hindi nagpapakita sa publiko ang senador matapos magkagulo sa Senado noong isang linggo. At live po mula sa Mandaluyong, nauna sa balita si Gio Robles. Gio, nasaan raw si Senator Bato?
Bok, confidential ang impormasyong ito at hindi raw pwedeng isapubliko ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Pero nang tanungin namin siya kung nasa Pilipinas pa ba si Senator Bato de la Rosa, ito ang kanyang sagot. There's somebody who is a person that should be asked. Unang dapat tanongin si Senator Robin Padilla dahil siya yung huling kasama. Bok, speaking of Senator Robin Hood Padilla, naging matipid naman ang sagot niya nang tanungin kung nasaan na ba si De La Rosa, pero pagtitiyak niya hindi lalabas ng bansa ang senador. Narito ang pahayag ni Senator Padilla. Gagawin ni Bato. Bakit, sir? Mahal niya ang Pilipinas. Bakit nagtatago siya? Sa kidnapper. Okay, Gio, kung totoong alam ng NBI kung nasaan si Bato, aaresin ba nila ang senador? Bok, hindi direktang sinabi ni NBI Director Matibag na aarestuhin nila si De La Rosa, pero anya, desidido silang mahanap ang senador na may arrest o valid arrest warrant laban sa kanya ng International Criminal Court. Kung babalikan natin, Bok, isa si De La Rosa sa mga co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa kasong crimes against humanity. Narito, pakinggan natin muli ang pahayag ni Director Matibag. Yung law enforcement, talagang may monitoring kami at hahanapin natin. He is now considered fugitive from justice. Okay, Bok, ano namang reaksyon ng kampo ni De La Rosa doon sa pahayag na ito ng NBI? Bok, actually wala pang bagong pahayag ang kampo ni Senator Bato de la Rosa. Pero let me break it up to you, ika nga. Gaya sa sikat na kanta ng dating singer at abogado ngayon ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc, hindi pa rin nila kinikilala itong mandamiento de arresto mula sa ICC na dapat daw talaga ay dumaan ito sa lokal na hukuman dito sa Pilipinas. Narito ang pahayag ni Attorney Bondoc. Dadaan po sa proseso, no? Dadapan po sa proseso, sa PCTC and all that. Alam po ninyo, I'm sure you've heard all of that. Pag dumaan na po sa tamang proseso and competent judicial authority, then pwede na nating pag-usapan ang pag-appear ni Senator Bato. Okay, Gio, anong update sa bata ng NBI na inarestong suspect sa barilan ng Senado? Yes, you're referring, Bok, dito sa volunteer driver ng NBI na si Mel Oragon. Well, update, nakalaya na siya matapos makapagpiyansa. Nagpositibo siya sa paraffin test, pero giit niya hindi siya nagpaputok ng baril. Actually, naglabas din ito nga NBI ng body camera footage mula sa isa sa mga ahente nito na ipinapakitang walang dalang baril itong si Oragon. Yung bit-bit niya lang ay yung radyo at jacket nito. Ipinaliwanag din niya kung bakit nasa ikalawang palapag siya ng GSIS building bago mahuli. Narito, pakinggan po natin ang kanyang pahayag. Bigla akong tinawag at sinabihan na ako na may naiwang bag, isa sa kasama natin at kailangan na makuha dahil may mga gamot na laman. So, bumalik ako mag-isa, dala yung aking personal na motorsiklo doon sa GSIS. Bok, sa ngayon, pinag-iisipan ng kampo nitong si Oragon na magsampa rin ng reklamo laban naman doon sa mga umaresto sa kanya sa ikalawang palapag ng GSIS building. Bok, balik sa'yo. Okay, ulat ni Gio Robles live mula sa Mandaluyong City. Susunod, kampo ni Senator Bato, nanindigang hindi siya nagtatago sa batas. At pagpapaputok ng baril sa Senado, hindi raw matuturing na pag-atake ayon sa DILG at sa PNP. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat.
Nilabas na ng DILG at ng PNP ang resulta ng investigasyon sa nangyaring barilan sa Senado noong isang linggo. Git po ng DILG, walang nangyaring pag-atake sa Senado. At live mula sa Malacanang, nanguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Halili. Maricel, paano sabi ni Secretary Remulla na walang nangyaring pag-atake sa Senado? Bokong ang pagbabatayan kasi ay yung mga nakuhang CCTV footage ng DILG at ng PNP. Makikita raw na walang ginawang pag-atake ang NBI dyan sa Senado. Makikita kasi dito sa mga CCTV footage na inilabas ng PNP na nagpunta ang NBI doon. At gaya ng paliwanag ng NBI, ito raw ay base na rin sa request ng GSIS. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla kanina, ni-request ng GSIS ang NBI ng assistance for security dahil number 1, may panawagan daw itong si Senador Bato de la Rosa ng People Power. So ayaw daw nila na madamay ang GSIS kung ano man yung mangyayari doon sa Senate. Lalo na't meron daw mga artworks na milyon-milyon ang halaga na kailangang bigyang proteksyon ng GSIS. So yan daw ang dahilan kung bakit nila ipinatawag ang NBI para mabigyan sila ng security assistance. Siyempre ang tanong natin, bakit NBI? Bakit hindi PNP? Ang paliwanag naman dyan ni Secretary John Vic Remulla, ang PNP naroroon na rin naman sa Senado para tumulong sa pagpapanatili ng peace and order dun sa area. Wala naman daw issue kung NBI man ang ipatawag dahil pareho naman daw itong law enforcement agency para tumulong. Pagdating daw doon ng NBI, yung naririnig daw na drilling doon sa may pintuan, sa may Senate at GSIS maintenance personnel daw ang nagsasagawa nito. So makikita rin dito sa inilabas na CCTV footage ng PNP na doon sa may hallway papuntang kantin, ito yung area kung saan nagkaroon ng putukan yung OSAA at yung NBI. Makikita na nagpunta doon yung ibang mga NBI personnel, in-inspection nila yung area na yan, pero umalis din kalaunan yung iba. 2 NBI agents na lamang ang natira. So itong 2 NBI agents na to makikita base doon sa CCTV na nakuha rin naman doon mismo sa Senado. Nung magpaputok daw ang OSAA ng barel, 2 NBI agents na lamang ang natitira doon. At makikita rin doon sa CCTV footage na 4 na beses nag-discharge mula doon sa loob ng Senado. Nagtago yung isang NBI agent, mga NBI agent, at saka siya nagpaputok ng tinatawag nila na cover fire shots. So, base daw dito sa mga nakuhang CCTV footage, malinaw daw na walang ginawang pag-atake doon sa Senado. Makikita rin naman doon sa mismong CCTV footage, doon naman sa loob mismo ng Senado na nagpaputok din ng barel sina retired General Aplasca at nag-discharge nga pero hindi kasi nila matawag na warning shot ito. Malabo pa yung bahagi na yan. Pero pakinggan natin yung naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla. Pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. Marce, para malinaw, sinong una nagpaputok at anong direksyon ng mga bala? Well, kung pagbabatayan din yung video na ipinakita ng PNP at DILG kanina, mukhang una talagang nagpaputok yung panig ng OSAA, kaya retired General Aplasca. Merong tinatayang nasa 40-something, 44 na paputok or pagputok ng barel base doon sa pag-examine nila, doon sa investigasyon. Pero kasi meron pang unaccounted kung kanino nanggaling yung ilang bala. Ang malinaw for now, tingin nila, initial report, nanggaling sa 4 na barel. 4 na shooters yung mga bala. At base doon sa mga nakita nilang butas o bullet hole sa pinto, sa bintana, doon sa area, mukhang karamihan doon sa mga bala ay nanggaling mula doon sa loob ng Senate palabas ng area. So far,
Yan yung nakikita. Kasi ang nangyari, hindi pa raw kasi ma-account yung barel na ginamit nitong si retired General Aplasca dahil nung panahon daw na ini-invite siya ng CIDG, ng PNP para magbigay ng kanyang pahayag, hindi raw ito nagpunta. Kaya kailangan pang alamin yung detalye tungkol sa kanyang barel. But initially, ang sinasabi nila, galing sa 4 na barel yung pagputok na nangyari dyan sa Senado. Pakinggan natin yung bahagi nung naging pahayag ni General Nartates, ang hepe ng Philippine National Police. On the outside, wala tayong makikitang bullet hole going inside the building. Okay, so and per our ballistics examination, those 44 fired cartridges came from four firearms. So meaning, meron tayong 4 na shooter. Okay, Masen, next step tayo. Meron bang dapat managot sa nangyaring barilan sa Senado? Bok, tinanong natin yan kay Justice Secretary Vida dahil narito rin siya kanina, tinurn over sa kanya yung investigation na isinagawa ng PNP 6 days after nga ng nangyaring insidente dyan sa Senado. Ayaw munang magpangalan ni Secretary Vida kung sino-sino yung posibleng managot dahil sa pangyayaring ito. Sayang, hindi kasi naipakita yung mismong video footage na nangyari 2:30 a.m. nung May 14. Ito yung panahon na sinasabi nilang nakalabas na ng Senate premises itong si Senador Bato de la Rosa na allegedly ay kasama raw si Senator Robin Hood Padilla. Pero tinanong natin kay Secretary Vida, so ano ba yung mga liabilities na nakikita natin dito? Initially, ang sinasabi ni Secretary Vida, kapag kasi sinabi na under protective custody ng Senado, ibig sabihin, pananagutan talaga ng Senado kung ano yung mangyayari kay Senator Bato. For example, kung kailangan daw na humarap sa korte, of course, obligasyon din ng Senado na maiharap si Senator Bato sa korte. But still, ayaw niya munang idetalye yung bahagi na yan dahil kailangan pa nilang busisiin itong mga resulta ng investigation, yung mga dokumento at yung CCTV footage na ibinigay sa kanila ng PNP. Ang malinaw dyan, magpapaschedule daw ng panibagong araw para ipatawag ulit si retired General Aplasca dahil mga katanungan pa na hindi pa nasasagot at pwedeng siya yung makapagpuno sa mga detalyeng ito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Maricel Halili, live mula sa Malacanang. Susunod, NGCP. Pinagpapaliwanag matapos ang sunod-sunod na mga brownout. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nanindigan ng kampo ni Senator Bato de la Rosa na hindi pugante ang senador sa kabila ng pagpusit niya palabas ng Senado. At live mula sa Maynila, nauna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong laman ng sinumiting tugon ng kampo ni Bato sa Korte Suprema? Bok, iginiit ng mga abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nananatili siya sa Pilipinas at hindi nagtatago. Sa kanilang tugon sa Korte Suprema, sinabi ng kampo ni de la Rosa na hindi dapat gamitin laban sa senador ang Fugitive Disentitlement Doctrine. Sa ilalim niyan, maaring mawalan ng karapatan ang isang individual na tumatakas o nagtatago sa batas na humingi ng tulong mula sa korte. Wala raw ebidensya na nagtatago o umiiwas sa mga otoridad si de la Rosa. Paninindigan din nilang walang jurisdiksyon ang ICC sa bansa dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Hindi raw pwedeng ipatupad ang ICC arrest warrant sa Pilipinas nang hindi dumadaan sa lokal na hukuman. Hindi naman daw nila hinihiling na ipawalang sala siya ng Korte Suprema o tumakas sa pananagutan. Ang gusto lang daw nila ay dumaan muna sa legal na proseso alinsunod sa batas ng Pilipinas ang pag-aresto sa isang Pilipino. Ito ang sagot ng kampo ng senador sa komento ng Solicitor General na humihiling sa Korte Suprema na ibasura ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni De La Rosa. Bok? Camille, alam ba ng mga abogado ni Bato kung nasaan ang kanilang kliyente?
Bok, hindi rin daw alam ng mga abogado niya kung nasaan si Senator Bato. Sa panayam sa The Big Story ng One News, sinabi ni Attorney Jimmy Bondoc na hinihintay nila ang mga otoridad na isilbi sa kanila ang ICC arrest warrant laban kay De La Rosa. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Bondoc. Well, we are just waiting for the government authorities to serve us personal service po nung warrant. Abogado po kami. Abogado naman kami. Pwede naman po sa amin. We will of course definitely serve the warrant on our client. Kasi po ayaw nilang sundan yung sistema. They're not following the law that they're invoking. Pag dumaan na po sa tamang proseso and competent judicial authority, then pwede na nating pag-usapan ang pag-appear ni Senator Bato. Pero Camille, do we know kung kailan maglalabas ng desisyon ng Korte Suprema sa hiling na TRO ni Senator Bato? Bok, hindi pa rin malinaw kung agad na bang magdedesisyon itong Korte Suprema sa hiling na TRO ng kampo ni Senator Bato. Hanggang ngayon ay wala pa ring abiso sa media kung meron tong ilalabas na resolusyon kaugnay nito. Pero pwede namang magpatawag ng special full court session si Chief Justice Alexander Gesmundo para nga talakayin ito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Susunod, presyo ng diesel at gasolina muling tumaas. Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat. Pinagpapaliwanag ng Energy Regulatory Commission ang National Grid Corporation of the Philippines kaugnay sa mga brownout noong nakaraang linggo. At live mula sa TV5 Media Center, nauna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, may paliwanag na ba ang NGCP? Well, Bok, ang sabi ng Energy Regulatory Commission ay nagsumite na sa kanila ng paliwanag ang NGCP. Pero hindi pa nito maidetalye kung ano nilalaman nito dahil kailangan pa raw nilang i-review ito. Pero ang gist lang nito, Bok, gustong ng ERC na pagpaliwanagin ng NGCP tungkol dun sa nangyaring pagpalya ng dalawang major transmission lines ito na naging dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng red at yellow alerts noong nakaraang linggo na nauwi naman sa mga rotational brownouts noong nakaraang linggo. At Bok, maidagdag ko lang din, gusto rin ng ERC na pagpaliwanagin yung mga power generation companies tungkol dun sa mga unscheduled maintenance shutdowns. Kasi bawal ito, lalo na ngayon tag-init na mataas ang konsumo ng electricity ng mga consumers at luminipis naman ang supply. Pakinggan natin ang paliwanag ng ERC tungkol dito. Tinitingnan natin kung merong mga badges or mga pahiwating na mayroong anti-competitive behavior na nangyayari na pag ang isang planta ay naka-outage at hindi nga siya makapagbenta ng kanyang kuryente. Pero meron namang ibang kaalyado niya o yung affiliate niya na nakakabenepisyo. Gerard, ano naman ang update sa presyo ng petrolyo? Nako, Bok, simula ngayong araw nito nagkaroon na nga ng price increase sa kada litro ng diesel. Yan ay 2 pesos and 82 centavos. Nagkaroon din ng oil price hike sa gasolina. Yan ay 1 peso and 21 centavos. Pero nagkaroon naman ng 2 pesos and 21 centavos na rollback sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, sa world market kasi ngayon ay napakataas ng presyo ng krudo at dahil pa rin ito doon sa gulo sa pagitan ng Iran at US at yung kawalan pa rin ng kasiguraduhan kung magkakaroon pa sila ng peace deal. Bok. Pero kamusta naman ang supply natin ng petrolyo? Bok, ayon sa Department of Energy ay 45 days ang average na itatagal ng supply ng langis sa bansa. Ito ay medyo mas mababa kumpara doon sa mahigit 50 days na naitala noong nakaraang linggo. Pero sabi naman ni Energy Secretary Sharon Garin, walang dapat ipag-alala, sapat ang supply ng ating langis dito sa bansa. At in fact, meron daw tayong 2 million barrels of oil at hindi pa kailangan ulit mamili ng pamahalaan para lang ma-sustain yung ating supply. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, isang taon na po tayong una sa lahat. Sa ngalan po ni Jiggy Manikad, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagtitiwala.
Abangan niyo po kami ulit bukas dito sa TV5, 1 PHRP TV, True TV at 105.9 True FM.